Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, at purihin ang Panginoon na sinamahan niyo kami muli sa gawain ito, ang ating pagbalibulay ng salita ng Diyos. At nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos ay sumainyo ngayon at magpakailanman. Awitan po natin ang Panginoon. Praise to the Lord. Purihin siya na Diyos at Ari ng sansinugod. Kaluluwa ko magpuri sa ating manlulubos. Ang Diyos natin ay siyang may pag-irog. Purihin siya na may-ari ng sangkalikasan. Sa ngalan niya lahat tayo ay may kaligtasan. Bawat tao, bawat kanyang nilalang ay pinagpala ng tunay. Puri sa Diyos na siyang tanging Panginoon patnubay niya habang ay laging sumasa atin. Umaalin kung tayo'y naninimdim, pag-ibig niya'y walang sa bawat sandali ang Diyos ay ating purihin. Pagwalhati ating ulit-ulitin, ang Diyos ay laging purihin. Manalangin. Kami po ay nagkapasalamat sa iyo, Diyos, na aming Ama makapansalanlahat, ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Nabigyan mo kami ng pagkakataon na makinig at pag-aralan ang iyong banal na salita na siyang magbibigay sa amin ng kapanatagan lalo po sa panahong ito. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, o Diyos, naway maintindihan namin ito at hayaan niyo po ang iyong lingkod na siyang magsasabi nito na mayroong kahusayan. O banal na Espiritu, iniyahan po namin kayo na kami ay iyong pagkasihan at hayaan niyo po na magawa namin ang pinakamainam na dapat naming gawin sa oras nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, muli po nating buksan ang ating mga Biblia na ito ay matatagpuan sa Acts chapter 1 verses 6 to 11. At ito po ang sinasabi
Nang sila'y nagkakatipon, siya'y kanilang tinanong, Panginoon, ito ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian sa Israel? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo na malaman ang mga oras o mga panahon na itinakda ng Ama sa pamagitan ng kanyang sariling autoridad. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo maging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Pagkatapos niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas at siya'y kinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Samantalang nakatitig sila sa langit ay siya'y papalayo. Biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit na nagsabi, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Ang mga talatang ito na ating binasa, mga kapatid, Acts chapter 1 verses 6 to 11 ay nagbibigay sa atin ng mensahe na ang kaharian ng Diyos dito sa lupa ay hindi sa pamagitan ng pakikibaka laban sa mga tao upang kontrolin ng Diyos ang mga tao, kundi ito ay sa pamagitan ng paghatid ng mabuting balita sa buong mundo. Babasahin ko po uli ang Acts chapter 1 verse 8. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ngunit iba ang kaisipan ng mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Gusto nila na maghahari ang ating Panginoon sa Israel at ito'y itatag at ito'y pagtatawaging the Davidic Kingdom na ito ay inasam-asam ng mga Israelita, lalo na sa kapanahonan ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi na maghahari ang mga dayuhan sa bansang Israel. Basahin ko ulit sa inyo, mga kapatid, ang verse 6. Panginoon, itatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinatakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ang ibig sabihin lamang ng Panginoon, ang kaisipan ninyo ay hindi kaisipan ng Diyos at hayaan ninyo na ang kanyang plano at kaisipan ang siyang magpapatupad nito. At ito rin ang nasasaad sa the Lord's Prayer. May the kingdom come and thy will be done on earth as it is in heaven. Ang Diyos ang siyang masusunod sa kanyang plano dito sa lupa. Ito ang ipinipaliwanag ng Panginoon sa kanyang mga alagad sa verse 7. Hindi ukol sa inyo na malaman ang mga oras o mga panahon na itinagda ng Ama sa pamagitan ng kanyang sariling autoridad. Ang kaharian na tinutukoy ng Panginoon ay ang paghahari ng Diyos sa puso ng mga tao. At paano ito gagawin? Paano mitatag ang kaharian ng Diyos sa bawat puso ng tao? At sino ang gagawa nito, mga kapatid? Babasahin ko po sa inyo ang verse 8b. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ito rin ang sinasabi sa Matthew 28:19. Go therefore and preach the gospel to all nations and make them my disciples. Gawin mo silang maging alagad ko.
Ito ang pamaraan upang itatag ng Diyos ang kanyang kaharian dito sa lupa sa pamagitan ng pagpahayag ng kanyang banal na salita. At tayo ay magiging saksi o tagapangaral ng salita ng Diyos upang pagharian ng Diyos ang mga puso ng mga tao. At sila'y manumbalik sa Diyos at maging bahagi ng kanyang bayan at sila'y maging isang kawan. The church is the extension of God's kingdom sapagkat kinikilala ng iglesia na si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas at hari ng kanilang buhay. At kinikilala din na si Jesus Christ ay the Emmanuel God. Siya ay Diyos na sumasa atin. Mga kapatid, ang tanong, paano ba maging saksi ng Panginoon? Alam ba ninyo na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ang kanyang banal na salita at tayo ay tinawag ng Diyos upang maranasan natin ang kanyang kabutihan? At imposible po sa isang tunay na Kristiyano na hindi niya maranasan ang Diyos, ang ating Panginoon sa ating buhay. Ito ang sinasabi ng isang salmista sa Psalms 37:25. Matanda na ako't mulang pagkabata sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. Walang tunay na Kristiyano na maging hampas lupa at kapalimos ng pagkain. Ito rin po ang sinasabi sa Proverbs 10:3. Hindi titiisin ng Panginoon na magutom ang kaluluwa ng matuwid, ngunit kanyang itinatakwil ang nasa ng masama. Kung gayo'y tiyak na maranasan mo ang habag, awa, pag-ibig, pagkalinga ng Diyos upang ikaw naman ay magsasabi at maging saksi ka na ang Panginoon natin ay talagang buhay siya. Buhay siya at dapat atin siyang maranasan. Kung hindi mo pa naranasan ang ating Panginoon Kristo, may problema ka sa iyong pananalig. At kailangan mong isuko ang iyong buhay sa ating Panginoong Kristo at bibigyan ka niya ng kapangyarihan sa pamagitan ng banal na Espiritu upang magampanan mo ang pagiging saksi. Upang magampanan mo ang pagiging saksi at hindi lamang sa iyong kapagiliran kundi sa buong bansa. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng power through the Holy Spirit. Power in Greek is dunamis. At ang kanyang verb to be is dunamai, meaning to be able. Magagawa mong isang bagay na nais ng Diyos na ipagawa sa iyo. Magkaroon ka ng ability to do, wisdom, knowledge, common sense, and the ability beyond your limited capacity. At magagawa mo ang nais ng Diyos sa iyo. Ito yung ginawa ng Diyos sa iglesia ng Roma, Romans chapter 12, verses 4 and the following verses, mga kapatid. Binigyan ng makaloob ang mga mananampalataya doon upang itaguyod ang kaharian ng Diyos. Gayon naman sa 1 Corinthians chapter 12 at ang mga sumusunod na talata 1 to 20, ibinigay ng Diyos ang gift of the Holy Spirit to empower the church na gawin nila ang kalooban ng Diyos at matatag ang kanyang iglesia, ang kanyang bayan dito sa lupa. How the Holy Spirit empowers us? Paano ba ano ba ang mangyayari sa atin kung ang Banal na Espiritu ay sumasa sa atin? Meron pong 4 na bagay na sasabihin ko sa inyo, mga Kristo. Marami ito. Kung ating babasahin ang Bible, marami po ang magagawa ng Banal na Espiritu bilang nag-i-empower sa atin. Una, tutulungan ka ng Banal na Espiritu na manuwan mo ang salita ng Diyos. The Holy Spirit will help you to understand
and apply what is taught in the Bible or in the Word of God. Tutulungan ka ng Banal na Espiritu na manuan mo ang salita ng Diyos. Pangalawa, ang Banal na Espiritu ang siyang iyong gabay na sa kabanalan. The Holy Spirit guides us. He is to empower us in getting accurate guidance and direction. He gives us an awakening sense of sin. Ang Banal na Espiritu ay magtuturo sa atin kung ano ang matuwid at kung ano ang masama. Number 3, ang Banal na Espiritu ay magbigay sa atin ng kapangyarihan upang ipangaral ang mabuting balita. The Holy Spirit empowers us for witness. Our Lord Jesus promised to send the Spirit who will give the disciples power to witness all over the world. One cannot speak without the Spirit who gives content and motivation for witnessing. Pang-apat, ang Banal na Espiritu na ibinigay sa atin ay upang dakilain lagi ang Panginoong Jesus. The Holy Spirit help us to exalt Jesus. Ito po ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 3. Kahit ibig kong malaman ninyo kailan may di masasabi ng sino mang kinakasiyahan ng Espiritu ng Diyos, sumpain si Jesus, at hindi rin masasabi ni numan Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatubayan ng Espiritu Santo. It is always the Spirit's mission to exalt Jesus. The purpose of the Spirit is to exalt Jesus and let Him be lifted up. Kaya mga kapatid, talagang ibinibigay ng Diyos sa atin ang na Espiritu. Ito yung one of the gifts or the greatest gift of God na ibinigay sa atin, ang banal na Espiritu. Of course, ang ating Panginoon ay binigay ng Diyos sa atin bilang tagapagligtas natin at upang tayo ay mahango mula sa kapangyarihan ng kasalanan. At gayon din naman, ang Holy Spirit ay binigay sa atin to empower us. Surely the Spirit of God will come to you as a promise of the Lord. The Spirit comes as a gift in answer to Jesus' prayer, especially in John 14:14. The Spirit comes as a gift in answer to Jesus' prayer. John 14, verses 16 to 17. The Spirit comes to those who love Jesus. The Holy Spirit comes to those who obey Jesus' commands. The Spirit will come if you hear the Word of God. Mga kapatid, tunay na ang banal na Espiritu ang ating taga-akay, tagapagligtas ng ating buhay. Siya ang ating patnubay ng ating buhay. Kung wala siya, wala tayong magagawa. Siya'y ibinigay ng Diyos sa inyo na dapat ninyo tanggapin ngayon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong ibinigay sa amin to empower us, ang iyong banal na Espiritu. Wala po kaming magagawa kung wala siya sa amin. Kaya hayaan niyo po ang banal na Espiritu ang siyang maghahari ng aming mga puso upang gawin ang iyong banal na kalooban. Panginoong Hesus, ibuhos niyo po sa amin, sa bawat isa sa amin, ang iyong banal na Espiritu upang ang iglesia na aming pinaglilingkuran ay magiging matatag at dumami kami sa bilang o Diyos. At salamat Panginoon, Holy Spirit, na ikaw ay nanahan sa aming buhay. Gawin niyo pong templo ang aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy, Panginoon, na inihandog po namin ang pagpapasalamat sa inyo. Pagpapasalamat dahil katulad po ng mensahe, Panginoon,
Panginoon, na noon hanggang ngayon, O Diyos, hindi mo kami iniiwan. At salamat po sa banal mong Espiritu na patuloy na nanananahan sa amin, O Diyos, lalong-lalo na sa mga anak mo na patuloy na sumasampalataya at nagtitiwala sa inyo. Salamat po dahil ito ang inyong presensya sa amin sa gitna at sa kabila, Panginoon, ng nangyayari sa kapanahunan namin ngayon, Panginoon. Nariyan ka pa rin na patuloy na gumagabay, kumakalinga at patuloy na nagmamahal sa amin, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming mga manggagawa at pamilya nila dito sa St. Paul UMC. Salamat, Panginoon, sa aming kapaligiran, sa aming barangay na kinalalagyan, Panginoon. Patuloy nga po ninyong katagpuin ang aming mga leader, ang aming mayor at ang aming presidente, Panginoon, nakabuuan ng aming bansa, O Diyos. Katagpuin niyo po sila ng banal mong Espiritu, Panginoon. Patuloy silang bigyan ng karunungan, patuloy na pag-iingat ang sumakanila, Panginoon, sa kanilang pagsisikap na maabot at matugunan, Panginoon, ang pangangailangan ng aming mga mamamayan, O Diyos. Salamat po sa karunungang ito, sa gabay mo, Panginoon, na sinisikap na maging maayos po ang bawat araw na dumaraan o dumarating sa aming mga buhay. Pinagpapala ka namin sa umagang ito, Panginoon. Sa inyo ang papuri at pasasalamat namin binabalik sa makapangyarihang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen at amen. Patuloy po kami tumatawag sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil muli ay binigyan mo kami ng magandang pakiramdam at kalusugan upang kami po ay patuloy mong magamit sa ganitong pagpapahayag ng iyong banal na salita sa umagang ito. Patuloy po namin inaalala ang mga miyembro po namin na katulad po ni kapatid na ni Roslyn Balbuena, Panginoon. Siya po ay lagi namin isinasama at inaalala sa aming mga panalangin na nawa ay idampi mo po sa kanya ang iyong mapagpalang kamay upang sa paghipo mo, Panginoon, ay makaramdam siya ng kagalingang nagmumula sa iyo. Panginoon Diyos, huwag mo pong hayaan na magtagal pa siya sa ospital. Naway mga doktor na gagamitin mo mga gamot na iniinom niya, Panginoon, ay magkaroon ng bisa upang sa kanyang kagalingan, Panginoon. Marami pa po siyang pangarap, Panginoon, at ministry sa aming church bilang isang choir member. Kaya Lord, pagalingin mo na po si Roslyn at nawa pagpalain mo po ang kanyang ina na patuloy na nag-aalala sa kanya. At Panginoon, yung mga buong kongregasyon ng St. Paul UMC, Panginoon, na patuloy po namin silang inaalala, kamusta na sila, ano ang kalagayan nila sa ngayon, kabila ng lockdown na naman kami, Panginoon. Nawa ay patuloy mo silang bigyan ng sakripisyo, Panginoon, at pagtawag sa iyo, Panginoon. Alam po namin na ang lahat ng ito ay meron ding katapusan, Panginoon. At nawa bigyan mo kami ng endurance, Panginoon, ng patience, Lord, at humility sa lahat ng mga nangyayaring ito sa aming buhay. Panginoon Diyos, naway iligtas mo po sila sa ano pang mga karamdaman na dadapo sa kanila, Panginoon. Huwag mo pong hayaan. Kundi bigyan mo sila ng lakas ng katawan, ng determinasyon, ng lahat, Panginoon, ng aspeto ng buhay ay ilapit nila sa iyo, Panginoon, at huwag silang mawawala ng pag-asa. Sapagkat alam po namin na hindi mo kami bibigyan ng pagsubok na hindi namin kaya, Panginoon. At ikaw ang sasama sa amin sa lahat ng aming nararanasan ngayon. Pagpalain mo sila, Panginoon, ingatan at patuloy na ibigay ang kanilang mga pangangailangan. At higit sa lahat, Panginoon, naalala namin yung mga
miyembro namin mga doktor, nurse, na patuloy mong ginagamit, Panginoon, sa pagtulong sa mga nangangailangan sa kanila. Pagpalain mo silang lahat, Panginoon, at patuloy na gabayan, sapagkat ito ang aming panalangin para sa kanila, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy dakila naming Panginoong Diyos na ginugunita ang iyong dakilang pag-ibig sa amin dahil sa iyong kapangyarihan. Dahil ikaw lamang ang aming Panginoong Diyos na dapat naming kilalanin. Ikaw ang nagbigay sa amin at nagpahintulot ng isang napakagandang umaga, ng isang napakagandang buhay na kalugos sa amin. Biniyayaan mo kami muli ng mga salita na narinig namin na ito magiging palatuntunan ng aming buhay sa buong maghapong ito. Kaya nga dakila naming Panginoon Diyos, sa iyo naming ibinabalik ang lahat ng bagay. Ikinagagalak po namin dahil ang Panginoon na kinikilala namin ay hindi nagbabago kailanman. Ikaw ang may kapangyarihan, ikaw ang may otoridad, ikaw ang may lahat, ikaw ang may akda ng buhay namin. Ikaw ang nagbigay sa amin ng napakagandang umaga, kaya dapat naming gunitain na hindi nagbabago kailanman ang Diyos sa buhay namin. Kaya pinasasalamatan ka namin sa lahat ng mga bagay na ito dahil hindi ka nga nagkulang sa amin. Salamat sa mga biyayang kaloob mo sa amin. Salamat sapagkat ang makapangyarihang Diyos na dumating sa amin na hindi nagbabago, ipinapakita niya ang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang kapakumbabaan at pag-ibig. Ikaw ang aming ginugunita, ikaw ang aming pinapupurihan, ikaw ang aming pinasasalamatan sapagkat sa pagtatapos ng aming dalanginan sa umagang ito, dinadala muli namin ang aming mga kapatid sa iglesyang ito, sa St. Paul United Methodist Church, for those who celebrated wedding anniversary and birthdays for this day, today, dear Lord, and those who are in bed, nasa karamdaman, nasa loob ng mga hospital, isinasama namin sila, ang aming mga kapatid na mga doktor, mga frontliners na bahagi ng iglesyang ito, at maging sa mga kapatid namin sa komunidad na aming kinabibilangan. All of this, dear Lord, ay dinadala namin sa inyo. Patuloy na pagpalain mo ang kabuuan ng bayan namin, patuloy na pagpalain mo ang mga kapatid namin sa iglesyang ito, patuloy na igawad mo, dakila naming Panginoong Diyos, ang lahat ng mga pangailangan nila sa kanilang mga personal na buhay, sapagkat ang kinikilala namin sa umagang ito walang iba kundi ang aming Panginoong Diyos. Yes. Ang aming pinasasalamatan sa araw na ito ay si Jesucristo na Yes. nagbigay sa amin ng buhay. Ang aming dinadala ngayon ay ang bawat isa sa amin, kasama ang aming bayan. Kaya nga, O Diyos, igawad mo sa amin ngayon ang iyong patuloy na bendisyon, ang iyong patuloy na biyaya, ang iyong patuloy na pag-ibig. Manahan ka sa amin at ang banal na Espiritu mo ang siyang maging kaagapay namin, kasama namin para madulutan kami ng lahat ng mga bagay, maging ang kaligtasan namin sa buong maghapong Yes. ito. Ang iyong patuloy na bendisyon ng pag-ibig, ang mapayapang buhay, ang kaligtasan, ang proteksyon sa dulot ng pandemic na ito, ang mga pagkain na kailangan namin ay managana sa bawat isa sa amin sapagkat sumaamin namin ang iyong patuloy na pag-ibig at bendisyon sa pamamagitan ng pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming panalangin. Amen. Dalangin